Ano yun? Nagko-contribute sa brachial plexus? C4. 4 hanggang T1. Very good. So C4, cervical spinal nerve 4 all the way to thoracic spinal nerve 1. Yun yung nagko-contribute sa brachial plexus. So hanapin nyo yung C4 to T1 na yun. So hanapin nyo yung larynx, tapos just below it, C4 na yan. C4 spinal nerve. Yan, that's C5. Tapos C5 and then C6 is malaki yung C6. Nandito na siya sa may axilla. Ito. So C6 yan, malaki. So C6. So yung katabi niya, ito C7 to. Ito yung axillary artery, yung pink. Ito yung axillary artery. Wala na yung vein kasi pinutol na nga. Ito yung 7. 7, 6, tingnan nyo may connection, may cross connection yung C6 at saka C7, which makes them a plexus. Yung cross connections. Tapos katabi nila C8. Yung C8 at saka T1, ito. C8 at saka T1 na yan. Pag trinize mo sila proximally, tinan mo dalawa yan, dalawang nerve yun. Pero shortly after nila mag-emerge from the intervertebral foramina, nag-unite na sila. Ito na sila. So C8T1 na yan. C8T1. So those collectively yung mga spinal nerves contributing to the brachial plexus sa rabbit. Okay. So ngayon hahanapin natin yung terminal nerves coming from this plexus. The first one is unique kasi yung ibang nerves ng brachial plexus innervates the muscles and portions ng limb. Pero yung first, yung phrenic nerve, papunta siya sa diaphragm dito. So consult the handout na lang kung anong spinal nerve yung nagpo-contribute sa phrenic nerve. It's C4 and C5. Pero ito siya yung mahaba. Hanapin niyo yung mahabang nerve. Kasi galing siya kay C4, di ba? C4 tsaka C5. So nandyan sa itong nerve na to, passing through the radix, yung root ng lung, pero sa ventral side. May isang mahabang nerve din pero nandun siya sa dorsal side. That's the vagus nerve. Mamaya na yun. Itong nasa ventral side ng radix na dumadaan, yung mahaba na yan, papunta sa diaphragm, makikita nyo naman. That's the phrenic nerve. First nerve. Second is the suprascapular nerve galing kay C6. Suprascapular nerve ito. Papunta yan sa supraspinatus. Supraspinatus. Suprascapular nerve. Ito. Tapos, yung katabi niya galing din kay C6. Ayun, ito. Is the subscapular nerve 1. So may tatlong subscapular nerves. N1, N2, N3. Subscapular nerve 1, 2, and 3. Yung N1 galing kay C6. So ito yun. Katabi ni suprascapular. Yung subscapular nerve 2, hindi na namin makita kay demo rabbit, pero subukang hanapin sa ibang rabbit, yung nerve 2. Yung nerve 3, yun medyo madali siyang makita kasi ang target innervation niya ay si latissimus dorsi. So hanapin niyo sa latissimus dorsi. Ito. So may nerve dyan. Yung nerve na papunta kay latissimus dorsi ay yung subscapular nerve 3. Also called as thoracodorsal nerve. Diba? Kapangalan niya yung artery at saka vein. Ventral thoracic nerves papunta sa pecs. Sa pecs yung ventrally directed. So, kung may natitira pang pectoralis muscle sa inyo, sila yung nakakonect na nerves dun. Ito, isang maliit. Ito yung pectoralis primus. That's ventral thoracic nerve 1. Maliit lang, short lang siya. Yung ventral thoracic nerve 2 papunta sa pectoralis major, medyo mahaba siya. So, siya yung nerve na papunta dito sa pectoralis major. Ventral thoracic nerve 2. Okay, yun yung ventral thoracic nerves. Long thoracic siya yung gumagapang kay serratus ventralis. So hanapin niyo yung serratus ventralis. May parang fascia dyan. Ito yung serratus ventralis. Ayun o. Siya yan. So, long thoracic. Long thoracic. And then, after na long thoracic, axillary, galing kay C7. So hanapin mo si C7. C7. Ito siya. Ito. Ayun, straight down. Diretso siya pababa kasi ang target niya ay deltoid sa ata. So ito, axillary nerve. Straight pababa, galing kay C7. Next. Radial. Ayan na yung tatlo. Yung nasa video ko din. Kasi madali silang mahanap, mahaba sila at malalaki. Radial, median, ulnar nerve. Papunta sila sa braso. They innervate the muscles of the upper arm and forearm. So yung radial is the largest nerve of the brachial plexus. So ito siya. Ano, ang laki niya, madali makita. Radial nerve innervates the extensors like triceps, extensor carpio ulnaris like that. So yan yung radial. Yung median at ulnar, mas mahaba sila dito, papunta sa elbow. So ito, katabi nila yung brachial vein and artery. So ito ay median nerve. Tapos ito din siya.
dumaan lang sa ilalim ng vein. Oh, this is the ulnar nerve. Siya yung dumadaan dito sa elbow. So yung funny bone na sinasabi ko dun sa sa video, pag natamaan yung elbow nyo, siya yung nai-irritate yung ulnar nerve. Ito. Yung kaya nangiginig yung kamay mo. Ganun. Ulnar nerve. Saka median nerve. Medial cutaneous, manipis na nerve yan. Kasi papunta siya sa skin of the forearm. Ito siya. Katabi niya lang yung ulnar nerve. May katabi, so si ulnar nerve to, pag may nakita kayong manipis na nerve, nakatabi ni ulnar, tapos nakakabit pa siya dito. Ganyan, so yun, medial cutaneous nerve. Papunta siya sa cutaneous, sa skin of the forearm. So yun yung mga nerves of the brachial plexus. Parang at the level of the larynx, makikita mo na agad si C4. C4, tapos C5 to. Tapos, nagsimula ang brachial plexus dito talaga. Ito si C6. Si C6 is, according kay Herman, very makapal siya. Ayan, nakapal siya. C7, next nerve lang. Ayan, C7. Makapal din si C7. Ang dami niyang di mo, mapapansin nyo din sa checklist, ang dami niyang innervation. Kasi nga super dami niya talagang ganap sa buhay. Ito nandito nakikita nyo, C8 tsaka T1, magkadikit sila. Yes, ganun sila. Magkadikit sila tapos, So, most likely it's gonna be 6, 7, tapos C8, T1, ganun siya. Tapos, ayan siya. Which is eventually mag-iwalay lang din naman dito. Ganun siya shape niya. Shoot, parang ganun. Shoot, pagbubuka. Diyan. Ganun siya. Pero kay C6, meron ka kay suprascapular. Kay suprascapular. tapos yung subscapular. Kasi subscapular is papuntang posterior naman siya kasi posterior pag ganun siya. Doon siya paloob paloob siya. Pero ano lang naman yun, parang isa lang naman pinanggalingan sila, so hindi ka talaga malilip sa kanila. Subscapular 1 is papuntang subscapularis. Yes. Yun yung papunta mong likod, ito Kaya hiniwalay siya sa amin ni sir. May cut dito May cut dito. Kita pa. May cut siya. Kasi yung sa loob pa nun, yun yung papunta sa supraspinatus. Tama. Yung supraspinatus is suprascapular. Suprascapular nerve. C6, C7, C7, tapos ito yung subclavian artery. Artery na yan? Yes, ayan siya. Ang subclavian artery mo. Tapos ito yung C8 to T1. Tapos, yung sabi natin sa C6, C7 naman. Maraming branches C7, pero yung isang pababa niya, itong diretsong pababa, tapit mo ito. Pababa lang siya. Isang diretsong pababa niya, yung si axillary. Tapos, syempre, ito pag punta ka kay serratus ventralis, ito si serratus ventralis, yung fan-shaped long thoracic nerve, which is very evident na long siya. Tapos, pag tingin ka dito, ito napasok tayo. Ito yung teres major muscle mo. Diba? So, from T7, ito yung nerve niya. Actually, magkadikit si ito yun, dalawa. Yung isa, ito, papunta kay teres major, yung subscapular nerve 2. Tapos yung subscapular nerve 3 naman, papunta kay latissimus dorsi. Ito, kasi latissimus dorsi mo. Yung ventral thoracic nerve, yun, marami siya dito, girl. Yan. Yung ventral thoracic nerve 2, ang ini-innervate niya yung posterior pectoralis muscles. Ito siya, marami. Yan. Diba, ito si latissimus dorsi. Baka medyo maliit lang. Ito si serratus ventralis. Ito si latissimus dorsi. Ito si posterior pectoralis muscle na kinat natin. Tapos, ang trademark na din is marami siyang parang spiral nerves na nakadikit. Yan kita mo yan? Yan siya, marami siya. Ito si ventral thoracic nerve 2. Papunta kay posterior pectoral muscles. Pero yung sa anterior naman kasi, naputol siya, girl. Naputol siya, pero yun yung ventral thoracic nerve 1. Naputol lang siya, pero somewhere here dapat siya. Kasi ito si posterior, dito si anterior. So, punta naman tayo dun sa, ito na, yung sa quiz kanina. Yes. Okay. So, from C7, ang mga spinal nerves at nagagalingan nila, usually, ay C7 to T1. C7 to T1. So, kung ito si C6, ito si C7 mo. So, dito ka titingin. Yan. Mga yan. Itong pababa na yan, yung isang diretsong malaki. Yung pinakamalaki na nerve, yun yung radial nerve. Yan. Isang diretso lang siya pababa. Yun yung pinaka pwede mong tandaan. Isang diretso lang siya pababa. Unlike dun sa dalawa na same lang ng pinanggalingan na C7 to T1, meron kang ito yan siya. So, itong mas medial, which is very evident naman, diba? Mas medial. Ito si medial nerve.
median nerve. Medial or Median. Median nerve. Kasi median nerve, dumediretso siya here. Chii! Pag ititrace mo, chii! Pagpunta siya sa dito, dumediretso siya pag ganun. Tapos yung isa naman na medyo, sabihin natin mas lateral. Yan, mas lateral. Siya si, nakita mo siya, siya si ulnar. Siya si ulnar, dumediretso siya here. Sa nanda elbow. So yun ang tatandaan niyo. Pakita mo siya. Medial cutaneous nerve. Medial cutaneous. Ibig sa yun, siya yung super nipis lang na muscle, nakadikit ni ulnar. Nakadikit siya ni ulnar. Pero dito naputol siya. Dahil sa sobrang nipis niya, naputol na siya, girl. Pero they're just beside each other. Yes, as in magkadikit sila. Tapos kung itong ulnar nerve is manipis na, imagine ka mas manipis pa dyan na nerve. Nakadikit niya. Yun, si median cutaneous nerve. Papunta siyang elbow din. Yeah, same din siya pag ganun siya. That's the nerves ng brachial plexus. Lumbosacral, ito medyo madugo to. So, another plexus, this time innervating the posterior portions like the hind limb. So, ano yung mga spinal nerves contributing to the lumbosacral? L4 hanggang last sacral spinal nerve. So, recommended ni Ayman, magsimula tayo sa hanapin yung last thoracic spinal nerve. So, yung last thoracic spinal nerve, matatagpuan daw just posterior to the last rib. Ito yung last rib, oh. Pwede niyong bilangin kasi 12 yung ribs ng rabbit. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 12 rib. Tapos just move posteriorly to it, yung half an inch lang daw. Tapos maghukay ka, merong nerve dyan na nakabaon. That's T12. So ito ay L1. First lumbar na to. L2. L3. Nandun sila lumalabas dito sa may muscle, kaya hukayin nyo sila. L3. Tapos, starting from L4, yun na talaga yung lumbosacral plexus proper. Itong mga binanggit ko hanggang T12, 1, 2, and 3, hindi pa yan lumbosacral plexus. From L4 to last sacral, yun yung lumbosacral plexus. Okay, so this is part na ng L4. Specifically, may branch si L4. May dalawang nerves na galing kay L4, which is the lateral cutaneous nerve. Lateral cutaneous nerve. Kasi yung isa yung genitofemoral nerve, manipis yun. Pababa siyang ganun. Tapos susundan niya si external iliac artery. Mabilis siyang maputol. Mamaya ko na lang ito. Okay, so ito yung lateral cutaneous nerve. Hanapin na lang muna natin yung mga madadaling nerves na mahanap. Tingnan nyo, lumalabas from the intervertebral foramen sa in-between centrum. Ito nyo, puti na yan. This is L5. L5. Tapos nakita nyo, may connection siya with L6. Ito. L5, L6. May connection siya kasi nga plexus. L7. There, galing doon sa ilalim. L7. Tapos dito, kapag bumababa na siya, parang nagda-dive na kasi sacrum na yan. This is S1. Yan, S2. So kahit hanggang S2 lang, tagumpay na yun. Triumph na yun, pwede na niya ilagay sa CV ninyo. So, sige, L5. L5, coming from L5 and L6 is the femoral nerve, katabi ng mga femoral arteries and veins. So ito siya. Ayun, katabi ng femoral veins. Palabas siya ng hita. So femoral nerve. Tama naman, di ba? Galing kay L5, L6, femoral nerve. Galing kay L6 at saka galing kay L7, the obturator nerve. Ito. Siya dumadaan dun sa obturator foramen. Obturator. Galing kay L7, galing kay S1 is the giant sciatic nerve. Ito. Malaking nerve, mahirap ma-miss. Nerve yan. Papunta yan dun sa backside ng thigh. So tama naman, di ba? L7, S1 form the sciatic nerve. Pag tinignan nyo sa likod ng hita, this is the sciatic nerve. Yan, tumagos na. Gets? So, sciatic nerve, you know, sciatic nerve, pag prinobe nyo yan dun, tatagos yan dito sa, dito na siya. Sciatic nerve. Nagbibitaw ng nerve C, sciatic nerve, papunta sa glutes, sa gluteus muscles. So, ito yung mga yan. Ito. This is gluteal nerves. Gluteal nerves, punta sa glutes. Tapos ito, this is the posterior cutaneous nerve. Actually, galing siya dun sa more posterior sacral spinal nerves, pero kita na siya. Posterior cutaneous nerve. Sciatic nerve. Pagdating dito sa knee, nagsisplit sa sciatic nerve.
Itong papunta sa lateral surface ng shank is the peroneal nerve. Tapos yung papunta dun sa ventral or medial surface ng shank is the tibial nerve. So again, just to run down, just posterior to the rib, last rib is T12, L1, L2, L3. This is L4 na, pero specifically the lateral cutaneous nerve. Tapos dito na kayo maghuhukay, tatanggalin nyo na yung psoas para lumabas yung backbone partially. So this is L5, L6, L7, S1, S2, S2 dun sa baba, S1, 2, nandun na sa baba, S3, tapos sa baba pa yung S4. Tapos coming from L5 and L6 femoral, L6 and L7 obturator, L7, S1 sciatic, tapos sciatic lalabas sa likod ng biceps femoris, magbibitaw ng branch sa gluteus muscles, gluteal nerves. So yan, posterior cutaneous nerve yung papunta dito sa biceps femoris, posterior cutaneous. Tapos yung sciatic mag-split, peroneal, tapos papunta sa medial surface ng shank ay yung tibial nerve. Kasi isang nerve branch na lumosacral plexus din, galing kay S2 at saka S3. So again, ito yung obturator, femoral, yung makapal na yun is the sciatic. So this is S1, S2, tapos ito galing kay S2, pero may contribution din si S3. Papunta siya dun bababa, innervating the rectum at saka the genitalia. This is the pudendal nerve. Pudendal nerve. Tingnan mo dito sa isa pang demo rabbit. Femoral, obturator, sciatic yung makapal, galing kay S7, S1. Tapos ito mahaba na ito, papunta sa external genitalia at saka sa rectum. Pudendal nerve. Pakita nyo isang magandang dissection nyo, Gabi. Yung kanila, kita na talaga yung sciatic patago sa thigh. Sciatic nerve, pinamukita ang gandun. Tapos lalabas siya dito. Posterior cutaneous, sciatic, gluteals, tapos magde-divide into peroneal at saka tibial. Balik tayo dito. Sciatic, pudendal nerve. Again, napunta sa genitalia at saka sa rectum. S2, S3. So yung vagus nerve, galing yan sa brain, tapos bababa siya dito to innervate the visceral organs. So katabi niya yung trachea, as I said in the video. Itong white cord na yan. So hanapin nyo lang, katabi siya ng left ng common carotid. So hanap kayo ng white cord ng katabi ng left common carotid. That's probably the cranial nerve 10 or vagus nerve, specifically the left side. So bababa siya niyan dito, and then descents of branches, like may branches sa heart, sa aorta, sa diaphragm, sa trachea, etc. Pero hindi nyo na kailangan hanapin yun. Pero may isang branch dito na interesting, gusto kong hanapin ninyo, which is yung laryngeal nerve. Okay, as the name implies, papunta siya dito sa larynx. Pero medyo funny siya kasi nalagpasan na niya yung larynx, nandito na siya, at saka niya palang bibitawan yung laryngeal nerve. So it's called the recurrent laryngeal nerve. Iikot siya ng ganun. And magpapass through siya under the aortic arch. So ito yung aortic arch, oh. Tapos ito yung vagus. May makikita kayong branch na parang papasok doon underneath the aortic arch. Tapos it will turn craniad and will become this. This is the left recurrent laryngeal nerve. Parang nag-U-turn siya ng mahabang ganun underneath the aorta. Ito yun. Paano ko nalaman na ito yun? Kasi pwede nyong gawin yung tinatawag na, or inimbento kong pull test. Hilahin nyo yung nerve kung gumalaw, siya yun. Kasi natatakpan ng aorta eh. Hindi natin alam kung ito nga ba yung laryngeal nerve. Oh, gumalaw, di ba? Pag hinila ko to, oh, di ba? So siya yun. Laryngeal nerve yan. The left recurrent laryngeal nerve. Tapos titrace nyo si vagus, pababa pa. So siya yung mahabang, si vagus, nagpapass siya underneath or dorsal to the radix. Kasi yung isang mahabang nerve na nasa ventral to the radix is the phrenic. Ito yun. Phrenic nerve, part ng tawag dito, brachial plexus. Diba? Pero yung nandun sa dorsal side, yun yung vagus. Vagus nerve. So lilinisin nyo yan, nakadikit yan, parang dito may fascia na nakadikit
sa lungs. So iwalay nyo siya, yan, dire-diretso siya dun hanggang katabi na niya si, ano to? Esophagus, katabi niya yung esophagus, ayun o. Ito yung aorta. So ito yung vagus, andyan siya, tapos tatago siya ng diaphragm dun, no? Dissect nyo yan dun, tapos mag-i-enter siya ng stomach, ito siya. Gets? Stomach. Sabi na naman, kung mabasahin niyo si Hyman, so merong bilateral yung cranial nerve, di ba? Merong left and right counterpart. Dissect nyo din yung kabila. Ito yung kabila. Ito yung right vagus. Right vagus. Tapos nandito yung esophagus. Kung babasahin yung description ni Hyman, sabi niya, the right vagus, pag nandito na siya sa posterior esophagus, it will turn dorsal. Doon siya papasok sa dorsal ng esophagus. Tapos papunta siya dun sa kaliwa. Tapos, ito, si left vagus, sabi ni Hyman, pupunta naman ventral to the esophagus. So parang gaganon sila. So confirm naman. Ito yung left vagus, pa-ventral siya. Ito yung right. Ito yung right vagus, pa-dorsal siya. So tama. Tapos parehas sila, left and right vagi, plural, papasok sa stomach to create the gastric plexus, the dorsal and ventral gastric plexus. Na hindi nyo na kailangang i-dissect kasi very fine yun, naka-fuse na sa wall ng stomach, the gastric plexus. So yun yung vagus nerve. Isang branch lang actually yung kailangan yung hanapin yung recurrent. Now the sympathetic, so vagus is part ng parasympathetic, sympathetic, of course sympathetic. Dito, meron siyang cervical portion, yung sympathetic trunk. Ito yung vagus. Medyo may katabi siya na mas slender white cord. Ito yung vagus. Ito yung cervical portion ng sympathetic. Tapos, dadaan siya dito sa subclavian. Pag nasa subclavian level ka na, ito yung subclavian artery, left subclavian artery. Mag-i-enter siya ng ganglion. Connected siya sa isang malaking ganglion, which is the inferior cervical ganglion. So, hanapin niyo yung ganglion na yun, mukha siyang lymph node. So, susundan niyo lang yung cervical portion ng sympathetic. And then, nandito sa may bandang ilalim ng subclavian is the ganglion. This one. Parang bulbs na maliit. Oo, ayan yung kulay brown. Mukhang ano. Ito. Tapos pag kinapa nyo siya, medyo matigas siya. So, tingnan natin yung sympathetic. Ayan yung sympathetic. Tapos connected siya dun sa node na yan. Kasi yung malaking node na yan, star-shaped node. That is the inferior cervical ganglion. And then from there, titrace nyo na lang yung sympathetic, nandito na siya sa may bandang thorax, sa rib cage, close beside the vertebral column. Ito siya. Makain nyo lang siya from somewhere there. May mga fats, may slender white cord patabi ng vertebral column. Yan yung sympathetic trunk. Ideally, may chain of ganglia yan, di ba? Sabi ko sa video. Pero sobrang liit naman ng ganglia. Hindi na siya distinguishable, pero chain of ganglia yan. Pagdating dito sa abdominal cavity, pagtagos niya ng diaphragm, in theory, meron siyang mahabang branch pupunta dito sa another set of ganglia dito sa katabi ng at the base of the superior mesenteric artery. Yun yung celiac at saka superior mesenteric ganglia. Ito yung superior mesenteric artery. At the base, merong ganglia. This is one ganglion. This is the celiac ganglion. Tapos katabi niya lang is the superior mesenteric ganglion. Paano mo nalaman kung sino si celiac at superior mesenteric? Sabi ni Hyman, mas kaliwa, mas found on the left side of the rabbit, yung celiac. And then yung superior mesenteric is also visible on the right side. So ito yung superior mesenteric. Ito yung ganglion. Visible from the right side, superior mesenteric. More visible on the left side is the celiac. Sabi ko, pag trinace nyo si sympathetic trunk dito sa abdominal portion niya, meron siyang mahabang branch. Connected siya dapat sa celiac ganglion. Yun yung greater splanchnic nerve. Pero kung hindi nyo makita, sige okay lang. Makita nyo lang yung ganglions, sympathetic trunk, at saka yung inferior mesenteric ganglion. So yun lang, vagus sympathetic.